Hello everyone, Kingdom greetings. Hallelujah to our King, King of Kings and the Lord of Lords. Ang ating pong teaching sa oras na ito ay tungkol po sa Concept of the Bible Part 1. Ano ang konsepto ng Biblia ayon sa isipan ng Diyos? Nang ito po ay kanyang pinapasulat sa mga pinili niyang mga holy men habang po sila ay kinikilos ng banal na espiritu. Sapagkat kung mali po ang konsepto natin sa Biblia ay magkakaroon po tayo ng maling interpretasyon at misconceptions na nagpo-produce po ng wrong teachings. Kaya ano ang konsepto ng Bible? Ano ba talaga ang konsepto ng Bible? Ang Bible po ay hindi po isang religious scriptures na katulad po ng idinidefine ng Christianity. Ang mga Christian theologians at mga Bible scholars ay naniniwala o they interpreted the Bible as a religious scripture. But ang Biblia po ay hindi po ito isang religious book. Ito po ay tungkol sa aklat ng kasulatan. This is a legal document. Ang Constitution ng Kaharian ng Langit. Ang Biblia po ay tumutukoy po tungkol sa King of Glory, the Kingdom of God, and His Kingdom citizens. Una, ang Biblia ay tungkol sa King of Glory. Ang Panginoong Jesus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tunghayan po natin ang mga scripture. Samahan niyo po ako ng inyong mga Bible. Buksan niyo po ang inyong mga Bible. Sinasabi sa 1 Timothy 1:17. Ngayon, this time, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kalwalatian magpakailan-kailanman. So ang Diyos po ay hari at siya po ay walang hanggan. Ito po ang sinasabi ng Biblia at ito po ang konsepto ng Biblia. Ang Diyos ay pinakilala niya ang kanyang sarili na hindi isang religious person. Ang Panginoong Jesus ay hinihintulad o inihanay sa mga religious men. Ngunit ang Panginoong Jesus ay isa pong hari. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Sa Psalms 24:8 ay nasusulat, sino ang hari ng kalwalatian? Who is the King of Glory? The Lord, ang Panginoon, malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos, the King. He is the Almighty God. Hallelujah. Number 2, ang Bible po ay tungkol po sa kaharian ng Diyos. Sa Luke 4:43 ay nasusulat, datapwat sinabi niya sa kanila, dapat nang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabuting balita ng kakaharian ng Diyos. Sapagkat sa ganito ako isinugo. Ang Diyos po ang layunin niya. Ang Panginoong Jesus siya ay sinent o sinugo ng kanyang Ama sa langit upang ipangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa Matthew 24:14, ang buong mundo po ngayon ay chaos. Ang buong mundo po ngayon ay nakakaranas ng COVID-19 na isang pandemic disease. At sinasabi po ng Matthew 24:14, at ang ibanghelyong ito ng kaharian ng Diyos, this gospel of the kingdom of God, maliwanag po na nakasulat, the gospel of the kingdom of God shall be preached into all the nations as a witness, and then the end will come. Number 3, ang Bible po is about His royal families, kingdom citizens. So, ang Diyos po ay hindi po tayo tinawag. Sa Biblia ay wala kang makikita na naka-record na tinawag ng Diyos ang kanyang mga anak na mga Christians. Tayo po ay tinawag na mga kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayo ay mga children of God, sons and daughters of the living God. Sa Ephesians 3:14 ay nasusulat, dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. We are named as the family of the King of Glory. We are the sons and daughters of the living God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Hallelujah! Sabi po sa Philippians 3:20, ang ating pagkamamamayan, our citizenship ay hindi po rito sa sanlibutan. Our citizenship is in heaven. Tayo ay mga mamamayan ng kaharian ng langit. Sa 1 Peter 2:9 ay nasusulat,
But you are, right now, tayo po ay mga chosen people. Tayo ay pinili ng Diyos. Ang Diyos po ang pumipili ng kanyang mga mamamayan sa kaharian ng langit. Tayo ay royal priesthood. Tayo ay nakakonect sa royalty. At ito po ay isang makapangyarihan. Tayo ay mahalikang angkan, representative ng isang royal family dito po sa lupa. Tayo ang representation ng hari, ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang hari. We are a holy nation, pag-aaring sarili ng Diyos, ang may-ari sa atin. Ang kanyang mga anak, ang mga anak ng Diyos, ang mga anak ng hari, ang nagmamay-ari po sa iyo at sa ating lahat, ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Hallelujah! Ang relihiyon, tayo po ay na-deceive at nagkaroon po ng misinterpretation and misconceptions. Ang relihiyon po ay ang paghahanap ng tao sa Diyos. Hindi po kingdom ang religion. Ngunit ginawa ng relihiyon na ito ay maging substitute o kapalit po ng kingdom. Kaya ang daming relihiyon na-establish sa buong mundo. Ngunit ang nais ng Diyos, tayo po ay nasa kanyang kingdom. Hindi po sa isang relihiyon. Kaya po, kinurse o sinumpa ng Diyos ang mga religious leaders. Sabi sa Jeremiah 23:1, sa aba ng mga pastor na nagpapahamak at nagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan. Ito po ay sabi ng Panginoon, sinumpa po niya, curse, ang sabi ay, damn you, kayo ay magkaroon ng mga pain, ng mga sorrows. Bakit? Sapagkat pinahamak at ipinangalat ang mga pastor o ang mga anak ng Diyos. So verse 2, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, laban sa mga pastor na nagpastol ng aking bayan. So siya po ay mayroong laban sa mga pastor na nagpapastol po. Jeremiah 23 verse 2, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, laban sa mga pastor na nagpastol ng aking bayan. Inyong pinangalat ang aking kawan, pinagkalat-kalat, pinagwatak-watak, at inyong iniligaw sila, at hindi ninyo sila dinalaw. Narito, dadalawin ko sa inyo. Sabi ng Diyos, dadalawin kayo. God will visit you. Narito, dadalawin ko sa inyo ang kasamaan ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon. Ginamit ang tahanan ng Diyos at ginawang lungga ng mga magnanakaw. Winawasak ninyo ang bayan ng Diyos. You are destroying the people of God. Ang sabi ng Diyos sa aba ninyo, woe unto you. Verse 3, aking pipisanin siya mismo, ang Diyos mismo. Kaya nga po naparito ang Panginoong Yesus, ang ating pastor. Hallelujah! Aking pipisanin o patitipunin ang nalabi o natitira sa aking kanan mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, at aking dadalhin sila uli sa kanilang mga kulungan, at sila ay magiging marami at magbubunga. Ang Diyos ay muli niyang ibinabalik ang kanyang mga ambayan sa Kanya. Di niya nilagay ang kanyang bayan sa mga relihiyon, sapagkat hindi po nagtatag ang Diyos ng relihiyon. Jesus never established a religion. Hindi siya founder ng isang any religion. Di niya nilagay ang kanyang bayan sa isang relihiyon. Ngunit iniligtas tayo at inilagay tayo sa kanyang kaharian muli, kung saan tayo galing at kung saan niya tayo inilagay. Nang nilikha ng Diyos si Adan, ito ay inilagay niya sa isang halamanan, the Garden of Eden, isang spot na kung saan andun ang presensya ng Diyos, at doon niya tayo ibinabalik muli. God is calling us back to His kingdom, in His presence. Pagkatapos na tayo iligtas niya, sabi sa Colossians 1:13, tayo ay iniligtas mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng kanyang anak na iniibig. Inilipat niya tayo sa ating pinanggalingan kung saan tayo napariwara, nagkasala, tayo napunta sa kaharian ng kadiliman at napunta sa mga relihiyon. Pero ngayon tayo binabalik niyang muli sa kanya mismo
kaharian kung saan doon tayo niya inilagay noong una pa man. So, bumalik tayo sa kaharian ng Diyos. Ang lahat ng mga bansa ay sa isa lamang pastulan. Ang Lord, ang Panginoon ay siyang ating pastor. Hindi tayo mangangailangan. Kaya maraming mga tao, ang mga nangangailangan, may kulang. Bakit? Sapagat ang mga reliyon at ang mga pastor, religious pastors, ang sanhi o cause ng kanilang kakulangan. Maraming tao ang napapahama dahil sa kakulangan ng impormasyon, maling konsepto, maling interpretasyon sa mga scriptures. Kung tayo po ay mayroong maling kaisipan, at tayo ay magkakaroon ng wrong idea. At ito po ay isang misconception. Hindi natin pwedeng ipaliwanag o interpret ang Bible ayon sa mga theological studies o mga theological ideas o sa isipan lamang o haka-haka ng tao. Kailangan ito ay ipaliwanag at interpret natin ang Biblia ayon sa Espiritu ng everlasting God, by the Holy Spirit, by the revelation of the Holy Spirit. Ang Diyos ay mayroon lamang isang concept. At ang kanyang concept ay kingdom. Kaya kung ating pag-aaralan at uunawain ang Biblia o ang mga kasulatan, the prophetic scriptures, kailangan alam natin, maunawaan natin ang tungkol sa konsepto ng Diyos. At ang konsepto ng Diyos ay kingdom. Kaya kung ating i-interpret ang mga scriptures ayon sa ating sariling approach at concept, then you will mislead people. Bakit? Kasi po ikaw ay mayroong ibang concept. Kaya kung iba yung konsepto natin sa konsepto ng Diyos, sa kanyang mga kasulatan, tayo po ay magkakaroon ng misconception. Kailangan po tayong mag-repent. Ang ibig sabihin, change the way you think. Change our mindset. This is LB from Global Diplomat College Center, Manila, Philippines. I hope na makasama kayong muli sa susunod kong teaching. Sa susunod naming teaching. God bless you and God bless all the nations of the world. Glory to God alone.